Magandang araw po mga kabalikat. Nandito po tayo sa first ever podcast po ng PSMBFI. Ito po ay matagal na namin pinaplano pero sa awa ng Diyos, natupad na rin. Of course, kasama ko dito ang ating mga kabalikat, Kabalikat Shelo and Kabalikat Chari. Ating po mga magigiting na department head sa kanya-kanya na department dito po sa PSMBFI. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw, Kabalikat Paolo, at magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood, at talagang natutuwa kami na sa wakas, Kabalikat, na ito na tayo ngayon, dati pangarap lang natin to. Pero ngayon, talagang salamat sa Diyos at salamat sa lahat ng mga miyembro na sumusuporta sa PSMBFI. At sana ay nakatutok kayo at tututok pa kayo sa mga susunod pa naming programa o podcast na padating. Thank you, Kabalikat Paolo. Kabalikat Chari. Nasabi na lahat ni Kabalikat Shelo, kaya ngayon, welcome po sa aming podcast dito sa PSMBFI po. Yeah, pasensya na, medyo magpadaldal lang talaga ako ng Okay lang. Yes, so sa Kabalikat Paolo, ano ba ang ating agenda for today? Actually, itong ating first episode, bibigyan natin ng kumbaga info drive. Info drive. Ano bang term na mas maganda? Kailangan magbibigay muna tayo syempre ng PSMBFI 101, kumbaga. Syempre, yan ang mahalaga pag sa first episode natin, lahat ng programa, benepisyo, serbisyo ng PSMBFI, ilalatag po natin sa inyo. Mamaya po, we will open the lines for polling questions, Yes. mga comments na pwedeng pumasok, babasahin po natin. At kami po ay humingi po ng tawad dahil hindi po natin lahat ma-accommodate. Although lahat naman po ito ay pwede nating mabasa sa ating next episode. Yes, tama yan. Kabalikat Paolo, I think this is the right opportunity for us na, kasi, PSMBFI has been here for 26 years, if I'm not mistaken, 26 years. But of course, meron tayong mga bagong miyembro. Yes. Na totally hindi pa nila alam what PSMBFI is. Yes. So siguro, Kabalikat Paolo, Kabalikat Chari, mas maganda na magamit natin itong platform na to para ma-educate sila ano ba talaga ang PSMBFI. And I think our marketing manager, si Kabalikat Paolo, is the best person to answer that question. Alam mo, Kabalikat Shelo, ma'am, pag sinabi PSMBFI, ang pumapasok sa isipan ng ating mga miyembro ay, ito ba ay insurance lamang ng mga pulis? Totoo, ang mga miyembro ng ating asosasyon, karamihan ay galing sa PNP, galing sa Philippine National Police. Although, ang sinasabi po namin, isa lang po sila sa aming mga partner agencies. So, nandyan po ang, of course, MMDA, OTS, NAMRIA, PIDEA, DNR, NAPOLCOM, LTO, Bureau of Immigration, na lahat po sila sumusuporta sa amin at patuloy po na lumalago ang aming pong membership. Ang hangarin po ng Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated ay mabigyan ng tailored fit na life insurance. At marami pa ang ating mga partner agencies, mga members. Hindi po kami yung your typical insurance provider na para lang sa general population. Kasi we specialize in, for now, we specialize po in public safety practitioners. So lahat po ng mga uniform and non-uniform personnel from yung mga na-mention ko po na partner agencies namin, lahat po ay, kumbaga, hinihikayat po namin na maging miyembro ng Public Safety Mutual Benefit Fund para po sa kanilang mga pamilya. Yes, that's So, correct. yeah. Tama yan, Sir Paolo, siguro konting background lang. Ang PSMBFI ay talagang initially was created para sa ating mga kapulisan, during that time na medyo, GSIS decided to drop them from the membership. So, yung mga magigiting na general back then, sina General Dumondon, General Sarmiento, ang pangarap talaga nila ay magkaroon ng security, financial security ang mga kapulisan at ang mga pamilya nito, such that they decided to create a Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated. At talaga namang napakaganda ng adikain at hanggang ngayon ay na-enjoy talaga ng ating mga kapulisan. So, tama yung sinabi ni ating Kabalikat Paolo kanina na dumami na,
ang ating membership from other partner agencies nagpapatunay lamang na ang PSMBFI talaga ay masasandalan sa anumang oras ng ating mga personnel from the public safety sector. At dadami pa yan, ha? Yes, dadami pa. Ang Meron pa. daming niluluto sa Marami ating kalan. nilulutong partner Oo, agencies. di ba? Kabalikachari, anong masasabi mo? Yeah, okay, dadagdag ko lang po sa sinabi ninyo. Ang importante dito is yung word, yung MBA. Ano ba yung Mutual Benefit Association? Ito ay pag-aari ng miyembro. Okay, lilinawin po namin yun. Hindi po tayo katulad ng mga other commercial life insurance companies na may pag-aari po nito, may specific stockholders po ito. Usually pag-aari po either ng family or any other corporation. No? But this is MBA po, pag-aari po yan ng miyembro. So in case na po magsasara po si PSMB5, kayo rin po ang makikinabang at ibabalik po sa inyo lahat ang naipon ni PSMB5. So ganun po yung MBA. Pero of course yung syempre, pinalalaki pa po natin ang kumpanya. And we hope to see you in the next 10 or join still with us for the next 10, 20 years. Yes. As 50 years members, pa. 50 years pa kung kaya pa eh. Ginagawa pa rin po namin ng paraan para mapagbago at mapadami pa po yung benepisyo ng ating membro. And hopefully lagi po for free para talagang makikinabang po yung ating mga membro po. Correct. That's correct. No, naalala ko tuloy, lagi nilang sinasabi. Ito, medyo parang tawag dito, pampagaan. Sinasabi nila, hanggat may bata, may Itbulaga. Okay. Hanggat may pulis, may PSMBFI. Yes. Diba? And of course, hindi lang pulis. Yes. Anybody from the public safety sector na nangangailangan ng financial security para sa sarili nila at para sa kanilang mga pamilya, nandyan lagi ang PSMBFI, di ba? At ano ba ang kaibahan ng PSMBFI sa among other insurance companies, no? Nasabi na ni Kabalikat Paulo yung keyword kanina, tailored fit. Kung ano yung pangangailangan ninyo, sakto sa profesyon ninyo, ay kayang ibigay at yun ang ibinibigay ng PSMBFI. So, ang isa pang kaibahan, ako ito na-amaze ako dito, yung pangangailangan right away ng ating miyembro, cash advance, nagbibigay tayo in 24 hours. Minsan nga wala pang 24 hours eh. Basta maitawag agad sa atin na may sinamang palad na isang miyembro at syempre kapag ka sinamang palad at ang pamilya niya ay caught unaware at hindi handa, di ba? Pero dahil nandiyan ang PSMBFI, yung kahandaan or hindi kahandaan ng pamilya ay kayang tugunan ng PSMBFI by giving out the cash advance in just 24 hours. Kayang-kaya po yan ng PSMBFI. Less than that pa nga, di ba? Tama ba yun, Kabalikat Paolo? Yes, yun ang isa sa mga kagandahan na pagiging miyembro ng PSMBFI. Dahil sa totoo lang, mga ma'am, pag ang ating mga miyembro humingi ng tulong sa atin, tayo rin naman ang makikita doon. Wala silang dadaan ng pagkahaba-habang pila, maraming hotline na kung ano-ano. At yun po ang isa sa mga gusto naming ipahatid sa mga miyembro natin. At sa mga, of course, more importantly, mga non-members. Hinihikayat po natin kayo na huwag na po sanang magdalawang isip na kung kayo ba ay magpapamiyembro. Dahil po talaga ang atikain namin ay para sa pamilya niyo po ito. Yes. Hindi po talaga ito para sa atin mga miyembro. Sa totoo lang. Totoo naman. Kasi although, pag sinabi mong life insurance ng PSMBFI, aside from yung feeling mo na kung may nangyari sa iyo, wag naman sana, ay may makukuha ng iyong pamilya, meron tayong mga programa na ginagawa para sa mga benepisyo habang ikaw ay nasa serbisyo. At meron din tayong, of course, hindi natin dapat kalimutan yung savings component. Sapagkat kung ikaw ay habang nag-contribute ng iyong premium, a part of it goes to your savings. So imagine, mga kabalikat ma'am, hindi lang life insurance na ang inisip kasi ng iba, bakit ako magiging miyembro kung kakailanganin ko siya kung may mangyari lang sa akin. Yes. Yun ang gusto nating basagin na mentality ng ating mga hindi pa miyembro na kayo po ay nagpapamiyembro unang-una para sa pamilya niyo kung may mangyari, kung naman sana. Pangalawa, merong savings na makukuha kung ikaw ay after ng iyong serbisyo ay gusto mo nang kunin yung iyong na-contribute, meron kang savings na ang laki ng interest, in fairness. Lumalago, kumbaga, pinalalago mo yung pera. Pangalawa, may mga financial assistance at pwede kang mag-loan. Yes.
napakadaling mag-loan, loan facilities na i-discuss po natin yan sa mga next episodes natin. Kailangan maano natin Mahimay lahat ng natin siya. Alam mo, kabalikat Paolo, kabalikat Shari, nakakalungkot lang, no, 2024 na tayo, no, pero ako, ramdam ko pa rin siya, dito sa Pilipinas talaga, hindi masyadong binavalue ang insurance. Nararamdaman niyo ba yun, ang life insurance? In other countries, nagpapatayan sila. Diyan, sa life insurance na yan. Pero dito sa atin, for some reasons, I don't know, parang feeling ko medyo kulang pa sa education ang mga Pilipino pagdating sa paghahanda para dyan, ano? Especially ngayon, ang bilis-bilis maubos ng pera. Yeah. Diba? Pansin nyo ba yun? Kahit gaano kalaki yung hawak mong pera, the moment you go out of your house, diba? Pumunta ka lang sa mall, maraming pwedeng distractions. Yes. So, kung ikaw ay may when you value your life, when you value your future, itong pera mo, ano ba naman yung a portion of that, ilagay mo sa life insurance. Kasi, di ba, parang that's your future future ng mga anak mo, future ng buong pamilya mo, di ba? So, yun lang, sana lang talaga hanggat ginagawa natin ito, at of course yung mga kasama rin natin sa industry, no, magkaroon ng kabukasan ng pag-iisip ang mga Pilipino na ang life insurance ay hindi gastos. Hindi siya gastos, but isa siyang paghahanda para sa kung ano man ang maaaring mangyari. Sabi nga natin, ma'am, ang maalala ko lang, ang life insurance, hindi siya deduction. Yes. Protection. Yes. Yun ang ano natin. That's correct. Actually, Shelo, kapalik ka, Shelo, no? Isipin natin, kasi ano ba yung instance na dapat hindi ka bibili ng life insurance? Isa lang mayaman ka ba? Na super yaman ba tayo? Na kapag tayo ay nawala, meron tayong bank account na magpa-provide pa rin sa ating mga anak or ano yung mainiwan natin. Pero kung tayo ay wala, meaning ganito, for example, ang ating kinikita lang ay monthly ay 30,000 or between 30,000 to 60,000, and you still have 4 kids to support, yes. And you have a wife that does not work. So saan kayo pupunta? O may bahay kayong binabayaran, etc. So in case na may nangyari sa'yo, ikaw ang sole breadwinner, kung wala tayong pagkukunan ng pera, mangungutang lang tayo. Yes. Paano yung mga anak natin? Titigil mag-aral? Paano yung bahay mawawala sa atin? Remember, ang life insurance, maraming purposes lang yan. It's not just for your funeral needs. It will also eventually pay for your children's education. And even yung estate tax mo, kapag, for example, yung bahay mo, di ba, pag namatay yung breadwinner, usually yung estado, maniningil dun sa property ng inyong mag-asawa. O paano pag yung property nakapangalan sa iyong namatay na asawa? Paano mo babayaran yun? Ma'am, ang sinasabi ko, think long term. Yes. Think long term. Remember, life insurance is your risk management plan, lalo na kung wala kang pupuntahan. And your love insurance. Yes. Gusto kong love insurance talaga yan. So aming mga taga PSMBFI, we call it love insurance, hindi life insurance. Kabalikan, Chari, baka maaari nating ibigay sa mga tagapakinig, especially mga bagong members, no? Ano ba yung mga benefits natin, insurance benefits Marami and incentives? Marami tayong benefits. No? Aside from yung life insurance, kasi meron tayong death benefit, death benefit in the form of yung ating sickness benefit, yung natural death benefit ang tawag namin. Pag na-aksidente, may accidental death benefit. At pag tayo ay na-killed in action, lalo na sa ating mga kapulisan, meron tayong killed in action benefit. No? Na kapag yung living benefits naman, paano kung buhay naman kayo? Para naman lagi sa patay yan. Paano kung buhay kami? Meron tayong equity value, yung sinabi kanina ni Kabalikat Paolo, that you can receive back after your contributions at PSMB5. Pag nag-retire kayo, pwede nyo pong makuha uli yun. Or you can invest that until age 65. Kung gusto nyo pong magtuloy hanggang age 65, pwede rin po. So aside from that, meron tayong wounded in action. Again, this is based on a legitimate operation, lalo na sa PNP. So we have the wounded in action. We also have the terminal illness benefit. Ano ba itong terminal illness? Pag tayo ay tinaningan sa mga palad ng doktor na within 12 months na lang to live, we can already file for the terminal illness benefit.
And the maximum that we can receive from this benefit is 100,000 or 25%, whichever is higher of your death benefit. So, yun po yung matatanggap. And finally, we also have the accident hospitalization benefit. Ano to? Ito yung kapag tayo po ay naksidente, paulit lang po ha, magsuot po ng helmet. Ang dami po naming vehicular accident, no? So, huwag po kalimutan, magsuot po tayo ng helmet, no? Kapag tayo ay nagmumotor. Ito po yung majority of the causes of the accident hospitalization is due to vehicular accidents, no? So, don't forget yung safety tip namin na ito. Accident hospitalization, that's depende po kung anong type of plan natin, pero maximum of 10 days po. So, 1,000 per day of hospitalization. So, yun po yung ating AHP. And on top of that, meron tayong member privileges. Ano to? Ito, kapag miyembro ka, you are entitled to MER. Ano yung MER? Members Experience Refund. Kung natanggap niyo po to, yung MBF, MER, noong April, ito po yun. Ito po yung share or yung underwriting income na pinamimigay namin sa members, lalo pag maganda po yung ating underwriting operations. Yun po yung pinamimigay natin sa membro. And what else? We also have the legal Yes. and travel assistance program, the newest program of the company. Lalo kung may kaso po tayo, lapit lang po sa PSMBFI. Mga service-related. O Yes, service-related. service-related. And don't forget, we also have the financial assistance. What is financial Dami. assistance? Pumunta po kayo sa ibang mga kumpanya, wala po kayong mahalal na ganyan. So we make it so that we bundle everything in just one product. Pag kayo po ay pupunta sa ibang life insurance company, kailangan bibili pa kayo ng ganito para sa critical care, bibili pa kayo ng ganito para sa accident hospitalization, bibili pa kayo nito para sa daily hospitalization ko, etc. And that will amount to so much. Pero sa amin, isang premium lang po ang babayaran ninyo. Ang dami ng kakabit, Ang dami no? nang nakakabit. Yun po ang Yes. ginagawa po namin lang. Alam niyo ma'am, sorry. Yes. Ano ko lang, ikwento ko lang. Totoo yung sinabi ni Ma'am Chari, no? Ako kasi, personally, bago ko naging miyembro ng PSMBFI, pagdating sa insurance, ang tingin ko talaga, additional gastos. Kasi ang mahal talaga. Pag yung agent lumapit sa akin, na meron na akong mentalidad na alam ko kailangan niya makabenta para may commission siya. Siyempre nagmamakaawa ako lang. Kumbaga, the entire sales pitch sa'yo ng isang agent ng insurance company. Nagpunta kami dati sa isang partner agency sa Bucor. Hindi ko napapangalanan yung isang bata na kami nag-info drive sa kanila. Kinausap namin, hindi pa siya membro, pero meron siyang insurance na nagkakahalagang 3,000 a month. 3,000 plus a month. Nung nagulat siya sa aming flyer na binigay, yung kanyang equivalent na binibigay na premium, dapat nasa 890, around that lang, wala pang 1,000. So medyo nalumo siya. With the benefits that Ma'am Chari mentioned, ang ko-contribute lang niya ay this amount lang compared to the 3,000. Diba? Yes. Kumbaga ako kasi namamahalan din ako, pero ako wala akong, hindi patumpik-tumpik kasi sa mga non-uniform personnel naman, we have option 100 to 1,000. Yeah, to 1,000. Depending on how much you want to contribute. So ako, the higher you go, the more, of course, the more protection that you will get. So, I signed up for the 1,000, and the moment that I signed up, sabi ko, yung 1,000 na to, walang sinabi doon sa 3,000 na binabayad ng bata. Correct. Sabi ko, ibang klase yung, kaya sabi ko, pwede ba to sa misis ko yan? Siyempre, Niluluto na yun. yun yung pangarap talaga ng PSMBFI. Malapit na. Malapit na. Sana mas lumawak pa ang pagbibigay protection natin. Oo. Pero sa ngayon, yun po ang sinasabi ko na sa mga non-members, ito pong, sabi nga ni Kabalikat Shelo, no? Ano nga ba yung, ano ba naman yung i-contribute mo? Minsan, pangkape mo lang na medyo sosyalin, o kapang milk tea mo lang yan. Jollibee. Yes. Ayun, plug na tayo. Hindi mo naman siya mararamdaman eh. At saka kotse mo nga, nai-insure mo eh. Kotse, Motor, motor mo, nai-insure mo. Legs mo, nai-insure mo. Di ba? Ay, ano yan? Si J-Lo. J-Lo, di ba? Yung, sorry tama ba ito? Okay lang sabihin ko. Yung behind niya, yung puwet niya, in-insure niya. Sure. Kasi yan yung kanyang asset eh. Di ba? Okay. Punta tayo dun sa usapang asset. Asset. In-insure niya yan kasi ang sinasabi niya, that is her greatest asset. O ang pamilya mo, hindi mo ba asset?
Oh. Di ba? The more na mas dapat na i-insure mo yung, di ba, yung sarili mo para sa pamilya mo. Kasi yun ang pinaka-importanting kayamanan mo. Kabalikat siya, Sa iba buhay, tanong ko, eh. paano kung wala kang pamilya? Yun ang tanong ng iba. Single po wala ako. kang pamilya. Bakit ko kailangan ng PSMBA? Actually, yung ano mo pa rin, it's yung parents mo. Oo, hindi ka naman biglang sumagot Oo. sa Parents mo, sa mundo, di ba? Ano lang, di ba? Papasok tayo. Bakit? Mm-mm. Tanong sa atin yung madalas, bakit ako mag-update ng information okay. ko? Kailangan, lalo na mag-update. Kasi kapag, kung ano po yung nakalagay natin, nakasulat po natin sa ating MAF, kung tayo ay single at nakapangalan po sa ating magulang, yung ating insurance policy, sila po yung makakatanggap. Ngayon, may mga instances na kasamang palad, nag-asawa po tayo, at nakalimutan natin mag-update. Naku po, madami na po kaming kaso na malapit sa amin dito yung asawa, umiiyak dahil nakapangalan yung kanilang yung policy sa magulang pa. So ngayon, syempre, ang ibibigay po namin yung proceeds doon po sa kung kanino po nakapangalan. Kung hindi po nakapangalan sa inyo, ay paalala niyo po kay mister. Siya nga pala, ako yung asawa mo. Oo, oo, Baka asawa nakakalimutan mo. Baka nakakalimut, sweetheart, nakakalimutan mo yata yung pangalan mo ako Okay, okay, gano'n. So, but very importante po talaga, update po natin yung ating beneficiary kasi yun po, kapag in case na nangyari po yung event na hindi natin inaasahan, doon po mapupunta yung ating Yes. insurance proceeds. At hindi po namin pwedeng ibigay yun kahit kanino. Yes. Napakahalaga pala talaga, no? Na i-update. Yes. Oo. Daming kaso po, lagi asawa po umiiyak dahil hindi siya nakatanggap po. Nagkaroon naman ng instances na nag-away yung family immediate family nung lalaki kasi, Naku. di ba, kasi kung nag-asawa nga siya, hindi na bago yung listahan, di ba, ng mga beneficiaries niya. Inaaway po kami dito. Yung attorney po ng legal wife, na malapit dito, kaso kung again po, wala rin po kami magagawa kung ano po nakapangalan. Yes. Mm. Sa ating members application form, yun po ang susundin. Yun din po yung nakasaad sa batas ng Insurance Commission. Yun po Wala kasi po tayong magagawa. Yun ang pinirmahan nila, kabalikat Yes, siya. oo. Ang nagbabayad ng kontrata Mm-mm. ng PSMBFI at ng ating mga members kung sino ang nakasaad doon Mm-mm. na nararapat na makatanggap ng proceeds, siya lang. Oo, siya lang. Hindi pwede. Alam mo, mabait tayo dito sa PSMBFI. Kaya lang, kung sino nga naman talaga yung nasa policy, nasa kontrata, yun ang ito magandang tanong, may pumasok sa natin na phone in question. Ako ho ay paretiro na at miyembro ng PSMBFI. Ano ho ba ang susunod? Ano ho ba ang kailangan kong gawin kung gusto ko pa hong ipagpatuloy ang aking membership with PSMBFI? Napakagandang tanong. Okay, sige. Okay, pag tayo po ay paretiro na, nasa partner agency pa rin po, mag-fill up lang po tayo ng continuation, intent to continue form. Na makukuha po yan sa ating mga regional office or I know it's also downloadable Yes, sa ating yes, website. yes. So again, don't forget, intention to continue form. So gawin po natin yan, lalo na kung tayo ay nasa 6 months before ng compulsory retirement natin, or kung tayo ay mag-optionally retire, you have to do it a month or before the date of your actual retirement, mag-file na po tayo ng ICF, your intention to continue form, and submit it po sa regional office or sa main office para mag-continue po yung membership natin until age 65. Now, kung hindi po tayo umabot dun sa before the retirement, you still have 1 month. 1 month after your retirement to file the submission. Pag hindi po tayo umabot pa rin po sa 1 month, ay sorry po, hindi po na po namin tatanggapin. Sa madaling salita, kabalikat siya rin. Ang sinasabi natin, pag ikaw ay nag-sign up ng membership form ng PSMBFI, hindi ka lang miyembro hanggang 56. Yes. Yes. Pwede kang maging miyembro hanggang Until age edad 65. 65. Yan sinasabi natin. Dahil may mga ibang hindi nakakaalam pa rin nun na, pwede ko palang ipagpatuloy hanggang 65. Sige. Kasi gusto pa rin nilang maranasan or gusto pa rin nilang maproteksyonan ng PSMBFI Life Insurance. At yun po sinasabi namin hanggang age 65 po ito. Yes. Hindi lang po ito hanggang age 56. Additional requirement lang po.
Kapag tayo ay optional retirement po, huwag pong kakalimutan, medical certificate, kailangan po namin. So, yun po ang additional requirement. Pero pag compulsory retirement, hindi na po kakailangan. Pag optional retirement lang po, yun na po ang kailangan. Okay, hopefully nasagot po natin yung phone question. Kapatid Kachari, i-release ko ng konti. Curious lang ako, ilan nga bang average casualty natin? Casualties po natin, Na nasa pinoprocess, around 600 po in 1 year. 600 in Yun 1 po year. yung actual casualties po natin every year. Ano naman yung mga requirements? Requirements po, number 1, pag ano po kasi, una, mag-release po kami kagad ng cash advance. So kahit yung spot report lang po. Ito yan sa sa Kia, in action. Actually, both Kia and even yung Wounded, yan. wounded in Spot action. report. Yes, or Okay, spot okay. report, no? Pero pag ganun na po, actual yung claim na sickness, same na lang po, yung parang same as the medical certificate or yung certificate of death report na, yun na lang, pwede na po yun. So ito po mga kabalikat, no? Ito po mga pinag-uusapan nating mga requirements. Next episode, pag-uusapan natin Detalye. yung proseso para alam niyo natin hindi na tayo kakapa-kapa, no? Isa-isahin. Isa-isahin natin yung process. Ilalatan namin yan sa next episode natin. Yes, we will maximize itong platform na to Yes. para sa lahat ng pwede pa nila, posible pa nilang katanungan, Yes. makadagdag ng information sa kanila. Alam niyo, sa totoo lang, ang PSMBFI naman ay we do not stop giving or educating our members. So we have info drives, napaka-sipa ng aming social media personnel, ang marketing department sa pagpo-post ng mga information for our members. Pero sa paningin po namin, hindi pa enough Kailangan talagang i-saturate natin ang landscape, yung buong industry landscape para ma-educate po namin talaga kayo. Kasi ganun yung kagustuhan namin, na maintindihan po ninyo ang kahalagahan ng life insurance. Yes. At nasabi nga ni Ma'am Shell, habang lumalago ang ating pong asosasyon, Yes. mas paigtingin pa po namin yung aming information and education campaign sa inyo. So ito pong podcast na to, first episode, tuwan-tuwa kami dito at Yes. na-i-launch na natin mga Correct. kabalikat, no? So, sana ay tuloy-tuloy at makita natin sila, padami ng padami ang ating viewers, yes. At At may mga pa-contest tayo sa mga mga susunod na pa-contest yan. podcast. Contest? Wow. Abangan nyo yan. Abangan nyo yan. Mm. Sa bawat Question and answer? question and answer. Sa bawat like at kumbaga love, care nyo, Yes. kung pinutin nyo, na-appreciate po namin yan. Hindi lang namin kumbaga dahil alam namin kayo nanonood. Ang mas mahalaga sa amin dahil na ibabahagi namin yung mga gusto namin iparating sa inyo at naririnig nyo mula mismo sa ating mga kabalikat ng PSMBFI. At sa mga susunod nating episodes, Kabalikat Paolo, magkakaroon tayo ng mga special guest. Yes. Diba? At marami pang kaalaman ang maibabahagi namin sa inyo through our future special guests, diba? Kabalikat Shani. Yes. So, marami po kayong dapat abangan sa podcast na ito. Yes. At talagang kami tuwang-tuwa. At finally, ay nandito na tayo, di ba? Pero may isa pang pumasok na phone-in question. Ayun, oo. Kabalikat Shani, Kabalikat Yan, medyo. Paolo, sinasabi niya, bakit ba hindi dapat magpa-terminate ng sa PSMBFI? Kasi siguro itong tanong na ito ay nagpapaisip siya, no? For example, baka may mga dahilan siya. Usually po kasi kapag kami nakakatanggap ng request for termination, ang kadalasang dahilan ay financial difficulty. Very general, financial difficulty. Ito po yung tanong ko, may sa panahon ngayon, sino po ba ang walang financial difficulty? Lahat po tayo. Pero yun na nga po yun may financial difficulty ka na nga ngayon, na sa paningin mo parang nahihirapan ka, mas gusto mo pa bang mahirapan ka in the future? Iiwasan mo yon. So, maging aral o challenge sa'yo kung ano man yung difficulty mo ngayon, ay hindi, ayokong mahirapan palalo in the near future. So, kukuha ko, hindi ako mapapaterminate. I-retain ko tong life insurance na to kasi ito yung magsasalba sa pamilya ko in any eventuality,
misfortune o kung ano man ang nakaabang dyan, wag naman sana ipanalangin natin. Pero yun po yun, hindi po masasagot ng termination na kayo'y makakaahon sa inyong financial difficulty. Baka po mas lalo kayong ilubog niyan. Hindi po ba? So we discourage termination of membership. Well, of course, specifically with PSMBFI. Kasi nga po, kami po ay tailored fit. Kami lang po nakakaunawa ng inyong profesyon Alam mo bilang kabalik, isang public safety. alam mo kabalikan, Shelo, no? Mm-mm. Ano ko lang, ma'am, yung may nakausap akong isang miyembro, actually hindi pa pala miyembro, hindi pa miyembro. Sinabi niya na marami siyang bayarin. So, financial difficulty. Mga bayarin niya, meron siyang kotse na hinuhulugan, may motor ng kapatid niya na hinuhulugan, may of course, renta, lahat yan, mga gastusin eh. Ang sinasabi ko na sa kanila, of course, hindi naman tayo mandatory. Hindi natin pinipilit, huwag kayo magpa-membro, o kayo magpa-terminate, pero hanggang maaari, hindi kahit namin kayo maging membro. O sinasabi lang namin, i-prioritize mo kung ano yung gusto mong mailagay na kung ano yung i-allocate mong gastusin sa mga buwan-buwan. Kasi kung, siyempre, wala namang masama magkakotse, wala namang masama magkamotoro kung anong gastusin, pero with that amount nga na binabayaran mo sa amin, ano naman yan, proportionate naman yan eh. Yeah. The higher you go, so lumalaki yung iyong sweldo, siyempre, yung ating 3%, kung ikaw ay uniform personnel na binabawasan, medyo madadagdagan niya ng konti. Pero with the insurance, with the protection that you will be getting, di ba, i-prioritize mo lang eh. Yes. Yun yung takot na takot sila na nako. Ay, kumbaga, yung iba kasi, papaterminate para yung makikita nilang deduction doon, mawawala na. Oo. Pero kung nawala yun, iba ako, ayoko makita mawala yun. Yung Pero deduction kasi, kabalikan Paolo, o sige, eting payslip mo, tinanggal mo, nagpa-terminate ka sa PSMBFI, yung maliit na halaga, kasi Oo. maliit lang naman talaga yung premium natin eh. yung sinasabi Yung ko. maliit na halaga na yon, gaano ka kasigurado na maiipon mo siya? Definitely, Oo. magagastos mo din yan. Magagastos mo saan sa walang kakwenta-kwentang bagay. Oo. Di ba? Na hindi mo namamalayan na wala din pala sa'yo. So, might as well, retain mo na siya. At least, meron, di ba? You look forward to something that very important, di ba? Yes. Dahil hindi mo siya tinanggal sa payslip mo. Iba yung pakiramdam na meron kang PSMBFI insurance. Sige, Iba. peace of mind yun Peace of mind. eh. Alam mo yung peace Hindi of mo mind. mabibili. Exactly. Hindi mo siya mabibili. Di ba? Ang sarap nang natutulog ka sa gabi nang wala kang iniintindi. Di ba? Wala kang pinoproblema. Yun. Na parang whatever happens, hindi man ako magising ngayon, pagtulog ko, hindi ako magising, secured ang family ko. Huwag natin tipirin ng pamilya natin, mga Yes. kabalikat. Sila lang kasi yung ating, kumbaga, love insurance eh. Para kanino pa ba, sabi nga nila, para kanino ba tayo bumabangon? Yes. Diba? So, ayun. Oo. Mga kabalikat, mensahe naman para sa ating mga Kapalikat siya. ka-members. Ikaw nga. Isa ba muna ako? Sige. Ito lang po ang personal message ko sa lahat ng ating mga PSMBFI members, no? Mashi mga pakinggan, di ba? Pero Totoo. mahal namin ang members ng PSMBFI. Totoo. Kami po ay lagi kami nasa drawing table, no? At nag-uusap, nagbakbakan, we argue a lot para lang maibigay sa inyo kung ano yung nararapat na serbisyo na para sa inyo. Totoo yan. Lahat ng benepisyo na tinatanggap niyo ngayon, gusto namin madagdagan pa yan, dumami pa yan. So, ang pakiusap lang po namin ay kung meron po kayong mga confusions, katanungan, napaka-importante na you reach out to us at itanong niyo po kung ano ay yung mga mga hindi niyo nauunawaan. Kaya nga po meron tayong mga regional offices, no? Kasi para kahit nasaan kayong lupalop ng Pilipinas, ay isa-isang, abot na abot kami ang PSMBFI. At yung mga tao naman po namin ay pumupunta rin sa mga stations, sa mga units, diba? Sa mga offices. At yun po, marami pa pong pwedeng mangyari from this day on hanggang sa mga susunod na podcast. Sana po ay lagi nyo kaming aabangan. Yun po, maraming salamat po for joining us today. Yes. Thank you, kabalikat Shelo. Okay, message ko na lang sa ating mga kabalikat.
tama po yung kanina sinabi ni Kabalikat Shelo, kung may katanungan at hindi maintindihan sa aming mga produkto, aming mga benepisyo, isang call lang naman po, pwede naman po tayo magtanong. And we are also finding ways on how we can reach out and be more, let's just say, mas madali po natin maintindihan kung ano po ang mga proseso, procedure sa pag-claim po ng benefits dito sa PSMBFI. And don't forget, again, yung ating PSMBFI po, this is your risk management plan mo. Kung ikaw ay mayaman na mayaman, baka hindi mo na kailangan. Pero kung ikaw ay talagang wala po tayong pagkukunan at mangungutang ng po tayo, ay magdalawang isip po bago tayo magpa-terminate. Kailangan mo si PSMBFI. Okay, sa mga kabalikat na miyembro po natin, at mas lalong-lalo po sa mga non-members, sa mga hindi po member na nagdadalawang isip, no? Na ako ba ay magiging kabalikat o next time na lang. Naku po, habang maaga, proteksyonan na po natin ang ating pamilya. Magpa-member na po tayo sa PSMBFI para ang inyong pamilya ay mas sigurado at mas protektado. Again, maraming salamat po sa pag-tune in sa ating first episode ng Sama-sama Tayo, Kabalikat Podcast. Hintayin niyo po yung mga aming next episodes. Ako, napaka-interesting. Kabalikat Paula, dagdagan Sure, natin. sure. Para sa mga may katanungan, kuhanin niyo na po ang inyong ballpen at papel at ito po ang ating mga numero, no? You may call us at these numbers, 0917-866-5872, 0969-038-2555, 0945-992-3446, at 0919-061-6149. Ayun, tingnan na. So, again, maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. At yayain niyo po yung inyong mga tropa na manood po sa aming, mag-tune in sa aming mga next episodes. Yes. At ito naman ay nasa Facebook lang. At kung gusto niyo balikan, panoorin niyo ulit, ma-educate po tayo ulit kung ano po ang mga benepisyo ng PSMBFI. Muli, ito po ang inyong lingkod, Kabalikat Paulo. Kabalikat Shelo. Kabalikat Chari! Sama-sama tayo, kabalikat!